isa sa mga deception nakikita ko is no other than religion. And I pray today, palayain tayo ng Diyos sa spirit of religion. I pray today, wala tayong ibang maranasan kundi yung buhay na galing sa Diyos. Magbabasa po ako ng konti. Ang sabi po sa Luke chapter 6 verse 12, please listen carefully. Kayong mga inaantok, gisingin yung sarili nyo. Kailangan nyo ang mensaheng ito. Kailangan ko ang mensaheng ito. I pray, bago man po ako matapos, makapag-decide tayo today na wala tayong ibang hahabulin, wala tayong ibang mamahalin una kundi ang Diyos. Ang sabi po ng Luke chapter 6 verse 12 hanggang 16, ito po ang sabi niya, "Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God." Pakiayos yung ano ko nag-e-echo. "And when it was day, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he also named apostle." Pakinggan nyo to ha. Ang unang tinawag niya, disciples, and then nilaliman pa niya, pagkatapos silang bigyang pangalang disciples, ang tinawag niya sa kanila ay apostles. Pakinggan niyo po ito. "Simon, whom he also named Peter, and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew, Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called the Zealot, Judas the son of James," listen, "and Judas Iscariot, who also became a traitor." Tingnan nyo ha. Ang tawag sa kanya ni Jesus, hindi lang traitor. Tinawag rin siyang disciple. At tinawag pa siyang apostle. Hindi lang niya tinawag na full-time worker, tinawag niya pang pastor. But, all we know about Judas is he is a traitor. Pwede ko po bang ipagtanggol ng konti si Judas ngayon? Si Judas po ay hindi lang traitor. Tinawag din siya ng Biblia na apostle and disciple. Uulitin ko po. Ang title po ng tinuturo ko, Judas ka rin ba? Pakitignan po ulit ang katabi mo at tanungin mo ng nakangiti, Judas ka rin ba? Let me give a subtitle. Are you for sale? Pwede ka bang bilhin? Tignan mo ulit ang katabi mo. Bakit ko madalas pinapagawa to? Kasi para hindi lang sa akin kayo nakapokus kapag mabibigat ang mga sinasabi natin. Para may kakampi ako na kamukha niyong kinagagalitan. Tignan mo ulit ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, are you for sale? Hindi po ordinaryong tanong yan. Tignan niyo ako. Look at me. And I want to be serious today. Dahil ang pakay ko ay makita ang puso ng mga tao. Hanggat hindi ka sold out kay Jesus, lagi kang pwedeng bilhin. Hanggat hindi ka sold out kay Jesus, lagi kang pwedeng bilhin. Judas was not just a traitor. He is also a disciple. He is also an apostle. Listen to this. Si Judas po, nakasama niya si Jesus for 3.5 years. Pwede ba tayong magtapatan? Ang sabi ng iba, alam mo, pastor, kung mararanasan ko lang ang Diyos, magbabago ako. Ayaw ko pong gumawa ng conflict dito, pero gusto kong magtapatan tayo. Pwede ko po bang sabihin at makinig muna kayo bago nyo kontrahin? Yes, I know
There are preachers today who always say, if you will experience the presence of God, you will be changed. Pero pwede ba tayong magtapatan? Si Judas mismo, nakasama niya, harap-harapan si Jesus, pero hindi siya nagbago. So ibig sabihin, it is not the presence of God that changed. That's not negative. Hindi po negative yan. Katulad ng na-share ni Bishop, there are 3 different parts when God moves. Anointing is exactly the different from the presence, and presence is exactly different from glory. Because the anointing, it opens kung ano yung dimension ng langit, and the presence, yun ang nag-i-invite dun sa glory. Pakinggan niyo po ito. Nung ang Diyos, iniwan niya ang bayang Israel, hindi sinabi ng Biblia, and the presence of God departed. Last na lang po. Gusto ko pong masalunyo ito. Pwede po ba, nasa sa inyo kung pakikinggan nyo, pwede po ba sa lahat ng mga naka-shades, pakitanggal ang mga shades nyo? Please lang, pakitanggal po ang mga shades nyo. I know, nakikinig kayo, pero nakakatukso. Please lang. Nami ko napapansin, galaw ako ng galaw, nandun lang yung ulo niya. Yeah. Hindi po ako nagpolo para maglokohan tayo. I'm in business today because this is what we need. Judas ka rin ba? Are you for sale? Stop telling me kung mararanasan ko lang ang Diyos, magbabago ako. Kapatid, magmula ng ma-born again ka, ang dami nating karanasan sa Diyos, pero hindi tayo nagbago. Meaning, kung tatapatin kita at sasakyan ko, kung gusto mong sabihin na it is the presence of God that changed, kapatid, di kasalanan pala ng presensya ng Diyos, bakit di ka nagbabago? He saw miracles after miracles. Nakita niya kung paano nagpakain ng libo-libo si Jesus out of 2 fishes and 5 loaves of bread. Nakita niya kung paano naglakad si Jesus sa tubig. Nakita niya kung paano nagpabuhay ng patay si Jesus. But ladies and gentlemen, pwede ko po bang sabihin ito ulit ng tapatan? It's not about the miracles. It's not about you are being with Jesus. But it's about, are you for sale? Tignan mo nga ulit ang katabi mo. Pwede ka bang bilhin? Anong sagot niya? Anong sagot niya? Pwede po ba hintayin niyo yung sagot? Anong sagot niya? Tanungin mo siya ulit. Sabihin mo sa kanya, pwede ka bang bilhin? Hintayin yung sagot. Anong sagot? Tingnan natin, ha? Judas has all the opportunity to be changed. Judas has all the, parang J.O.B. Ang titindi ng mga mensaheng nire-release ni Bishop. Punta kayo sa ibang simbahan, hindi nyo maririnig yan. Maririnig nyo mga practical I'm not here to compare. But I'm here to tell you how privileged you are. We are, that we belong to this church. Pero tandaan nyo, gaano man katitindi ang mga teaching, gaano man nagmumubang presensya ng Diyos, hanggat ikaw ayaw mong magdesisyon na magbago ka, you will never be changed. It's all about, are you for sale? If Judas had all the opportunity to be changed, the question is, where did Judas went wrong? Saan nagkamali si Judas? Saan siya nagkamali? If you have it, Matthew chapter 26, verse 25. Paki-flash ng mabilis kung nandyan yan. Ayan. For God so loved the world, and He gave His only... Asan yung PowerPoint? 26:25. Pakibilis mo, excited na silang mag-swimming. Ako na lang. Matthew 26. Look yan, look. Matthew. Matthew 26:25.
Ito yung sabi niya. Judas, tingnan nyo ha. Everybody say Judas. Ang dami ko nakikitang kumukuti-kuti tapang mata. Kurutin mo nga ulit ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, Judas ka rin ba? Sa kabila, tanungin mo siya, Judas ka rin ba? Listen carefully. Judas, the one who would, not NLT, King James, New King James, the one who will betray him also asked, Rabbi, is it I? Rabbi, is it I? He said to him, you have said it. Ooh. Ang tanong ni Judas while they're eating, Rabbi, is it I? The translation of the word rabbi there came from the Greek word papeie. Nang ibig sabihin ng papeie, it's a deep relationship between master and slave. Na parang ang ibig sabihin niya nung ginamit niya ang salitang rabbi, ang ibig sabihin niya, you are the master. Everything you tell me, I will do it. But look at this. Pakinggan niyo to. Ang ganda ng pagkatawag niya kay Jesus. Tinawag niyang master at alipin ang sarili niya. Pero sa kabila ng maganda ang tawag niya kay Jesus, you know kung ano ang nangyari. It is a relationship of a master to slave. Alam ko, guilty tayo lahat dito. How many times today na yung mga sinasabi natin, wala nang bisa sa atin? Tawag natin sa Kanya, Lord. Pero today, He's no longer Lord. Tawag natin sa Kanya, Master. But today, He's no longer the Master. Ilang beses na nawala ng bisa ang mga spiritual words na sinasabi natin sa sarili natin, even to God and even sa mga kapwa natin. Kaya nga today, ang God bless you ay parang greetings na lang eh. Wala tayong kaalam-alam that there is power in the word God bless you. But we forgot the power and the force na meron ang mga salitang binibitawan natin because we ourselves, hindi na tayo totoo dun sa tinatawag nating Lord. Sorry to say, sabi ko na nga ba, walang papalakpak, pero kahit nawa hindi kayo pumapalakpak, tinatanggap natin ang salita ng Diyos na parang Diyos mismo ang nagsasalita. Hindi katulad ng sinabi ni Bishop, pinaparinggan ako, para sa akin to. Alam niya kasi, no. If your heart today is the Holy Ghost, ang maririnig mong magsasalita ay ang banal na Espiritu. Kaya naman taong naririnig mo, it is not the Holy Ghost that is reigning in our hearts. Sayang lang ang init-init. Buti pang nag-swimming ka na lang. I will give privilege those people na nandito, na sinasabi niyo, Pastor, baka hindi ako yan. Pwede bang mag-swimming na ako? Sige po, pipikit ako ng 3 seconds, pwede na kayong umalis. 1, 2, 3. Okay, walang umalis. Salamat. Pakinggan nyo. Narinig ni Judas ng harapan si Jesus. Nakasama niya ng harapan at personal si Jesus. But still, binenta pa rin niya si Jesus. The point is not kung makakasama mo si Jesus o nararanasan mo si Jesus. Ang point pa rin, mayroon ka bang puso na sold out sa Diyos? Somehow, gusto ko pong palakpakan. Ako lang huwag kayong papalakpak. Yung mga taong pinuntahan namin dito, na may kanya-kanya kayong mga dapat puntahan ngayon. Yung iba gustong pumunta sa dito, yung iba may mga balak dito. Nagpaalam kayo kay Bishop pero hindi kayo pinayagan. Salamat, kahit masakit, nandito pa rin kayo. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, congratulations, sabihin mo sa kanya.
Kung maririnig mo si Judas nung sabihin niya yan, napakalambing niyang magsalita, Rabbi, is it I? Rabbi, is it I? Parang ang simbahan ngayon. Kung marinig mong mag-pray, grabe ang tindi. Pero pagkatapos mag-pray, still for sale. Kung marinig mong umawit, mapapawaw ka sa ginagawa niya. Pero pagkatapos niyang umawit, still for sale. Kung maririnig mong mag-share, mabibless ka. Pero after sharing, still for sale. Kung makikita mo yung binibigay niya sa simbahan, napaka-giver niya. But after giving, still for sale. Listen carefully. Ang mali ni Judas ay hindi greediness. Ang mali ni Judas, hindi rin pera. Ang mali niya, wala siyang pusong sold out kay Jesus. Hindi siya sold out kay Jesus. Narinig niyo yung sinabi ko kanina, bago ko tinuloy, ang sabi ko, hanggat hindi ka sold out kay Jesus, lagi kang personal. Number one, baka dito lang po ako. Ang failure ni Judas ay nakilala niya si Jesus at naranasan, pero hindi niya hinayaang maitama ang puso niya. Uulitin ko. Ang mali ni Judas ay nakilala niya si Jesus at naranasan niya si Jesus, pero hindi niya hinayaang maitama ang puso niya. The decision is yours. Nasa iyo ang desisyon. Pakisabi sa katabi mo, nasa iyo ang desisyon ng pagbabago mo. Susunod ako basta sa standard ko. Magmi-mission ako basta sa standard ko. Magli-leader ako basta sa standard ko. Magjo-join ako ng kampa, basta sa standard ko. Kung gusto ko matulog, huwag niyo akong pakialaman. Come on! There are a lot of people like that today. Hindi man tayo nagsasalita, pero marami sa atin yan. Because we serve under our own standard. Yes, naglilingkod nga tayo. Yes, nararanasan nga natin ng Diyos. And still, we're doing it on our own standard. Just like Judas. He's with the master for 3.5 years. Pero naglingkod siyang sarado ang kanyang puso. Naglingkod siya. Nang sabi niya sa sarili niya, hanggang dito ka lang, Jesus. Gagawin ko ang pinapagawa mo, pero hanggang dito ka lang. Pakikurot ulit ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, huwag mong bigyan ng boundary si Jesus. Yes. Don't give boundary to Jesus. Oh Lord. Last verse, Matthew chapter 26. Verse 14 to 16. Ang tagal. 26:14. Then one of the 12, called Judas Iscariot, went to the chief priests. 15. And said, listen carefully. Bago ko basahin to, pwedeng gusto ko lahat nakagising. Pakisabi sa katabi mo, makinig ka. Importanteng susunod nating babasahin. Sige, sabihin mo, importanteng susunod nating babasahin. Please, oh Father, in the name of Jesus, I destroy that spirit of religion right now. And I allow the Holy Spirit, gaano man kami katigas ngayon, Panginoon, pahintulutan mo ang iyong Santong Espiritu as we decide we want change today. At ayaw naming maging pwede pa kaming pakialaman ng diablo, because today we choose to be sold out for you. Release your people right now. Release them right now. Release us right now, Holy Ghost. Ang sabi po ng ang susunod, pakinggan nyo. What are you willing
to give me if I deliver him to you? Kausap natin ang mga mahalaga sa buhay natin. We are going to the chief priest. At natanong natin, ano bang pwede kong ipagpalit kay Jesus? Of course, di tayo aamin. Of course, di naman natin sa Pastor, sinungaling ka. Di ko pinagpapalit si Jesus. Let's see. Tingnan natin. What will you give me if I give up Jesus? What will you trade for Jesus? At ang sabi ng verse 15, and they counted out to him 30 pieces of silver. Campers, mga nakikinig, at mga inaantok, kasama na ng mga lumilipad ang utak. Can I ask this question? What is your 30 pieces of silver? What is your 30 pieces of silver? What is your 30 pieces of silver? Alam nyo, according to Bible scholar, yung 30 pieces of silver, katumbas niya isang taong sahod. Pakinggan nyo to. Listen carefully. Marami sa atin dito, we are silent billionaires. And this is not for offering. Marami sa atin dito, mayayaman tayo. Why? Because we have traded Jesus for 30 pieces of silver. Pinayaman tayo ng Facebook. Sabi ni Lord, pray. Pero there you are. You can pray 5 minutes. Pero pag nag-chat ka sa Facebook, hanggang 3 oras. You can read your Bible for 5 minutes. Pero kapag nagpe-Facebook ka, magdamagan. What is your 30 pieces of silver? Sounds mabagsik, but this is true. Sa'yo Pastor, di naman ako nagpe-Facebook. Baba tayo ng konti sa note ko. Listen carefully. Yung iba dito, pinayaman tayo ng mga telenovela. God is calling you to pray. Lord, mamaya na lang. Probinsyano tayo. Pagkatapos ng probinsyano, dahil makulit ang Holy Spirit, tama na, binigyan na kita ng time. Lord, isa na lang, dulce amore na lang. Natapos ang dulce amore. Sabi ng bayan ng Holy Spirit, ako naman. Anong pagkatapos ng dulce amore? Panday. Sounds funny. Pero can I say this straight? Hindi dahil binabawalan tayo ng Diyos na manood ng TV. Never. Hindi sa ayaw ng Diyos na mag-enjoy tayo sa mga telenovela. Not so. Gusto lang ng Diyos na ma-enjoy natin siya because there is a better enjoyment than watching Provinciano, than watching Dulce Amore. Kung nai-inlove ka doon, mas mai-inlove ka when you are connected to the one who loves us unconditionally. That's why every now and then, He's calling you and me. Pero anong ginagawa? We are going to the chief priest at binebenta natin siya for 30 pieces of silver. Yung iba, pinayaman ng tampo nila. Di ako aaten. Hindi ako magjo-join. May tampo ako. Pinagpalit mo si Jesus. That is your 30 pieces of silver. Yung iba, pinayaman sila ng hatred nila.
Makita lang si sister. Makita lang si brother. Hindi lang nabigyan ng chance. Hindi lang nabigyan ng role. Wala nang gana. Pero kaya nating sabihin, kahit wala akong role, I will support. But the truth is, lilitaw pa rin doon sa proseso. Yung iba, pinayayaman tayo ng yabang natin. Yung iba, masyado ka ng mayaman ngayon sa pagre-rebelde mo. Sa mismong asawa mo, ayaw mong magpasakop. Sa mismong mga lingkod ng Diyos, kung ano-anong sinasabi mong kasiraan, you are trading Jesus for a 30 pieces of silver sa pagre-rebelde mo. Pinayaman tayo ng kataasan natin. Forgive me for saying this. Man, marami sa atin dito, pinapayaman tayo ng mga kalaswaang pinapanood natin. Pinapayaman tayo ng pornography. We are trading Jesus for the 30 pieces of silver. And our 30 pieces of silver is pornography. Pinapayaman tayo ng kalaswaan natin. Pinayaman tayo ng mga pambababae natin. But that thing is over. Kailangang matapos yan. Pinayaman tayo mga kababaihan. Pinayaman kayo ng mga pagiging chismosa nyo. Sabi ni Lord, wag, tigilan mo yan. Pero what you are doing? Sira dito. Sira doon. Sira kay sister. Sira kay brother. You are trading Jesus. And your 30 pieces of silver ay ang pagiging chismosa mo. Tingnan mo nga ng seryoso ang katabi mo at tanungin mo siya, ikaw, sabihin mo sa kanya, ikaw, what is your 30 pieces of silver? J.O.B., what is our 30 pieces of silver? Pastor, paano ako naging mayaman? Look at this. Katumbas nun 1 taong sahod. Halimbawa ngayon, sabi ng Lord, makinig ka. Pero pinipili mo lumipad ang utak mo. Yan ang ibig sabihin na pinagpapalit mo si Jesus for a 30 pieces of silver. Sabi ni Lord, magpakumbaba ka. Pero ayaw mong magpakumbaba. Pinagpapalit mo si Jesus for a 30 pieces of silver. Pakinggan nyo to. Malapit na akong matapos. Marami nang nakikita kong malapit nang lumaya. One day, when Jesus came to the temple, sabi ng Bible, nakita niya may mga nagtitinda doon at pinaglilinis ni Jesus, nagalit si Jesus. Look at me. Alam niyo ba, isa sa mga magandang, bakit sinulat pa yon? Bakit pinakita pang nagalit si Jesus? Look at me. It is a prophetic thing na kung anong gagawin ng Diyos sa paparating na templo. Palalayasin ng Diyos sa templo ang mga taong they are for sale. Because everything, sa ibang version ang sabi niya, why did you made the house of prayer a house of merchandise? Bakit nyo ginawang bahay ng bentahan ang tahanan ng aking ama? And today, sad to say, I'm not talking about the literal building. I am talking about the temple, you and me. Anong ginagawa natin? We are always for sale. And that's the truth. Kaya nga hindi tayo nagkakaroon ng totoong breakthrough sa buhay natin because the devil can always buy us. There is a price tag here. Kahit maglingkod ka, mayroon pa rin nakasulat, you are for sale. Ladies and gentlemen, again, I want to ask you, hudas ka rin ba? Pakitingnan ulit ang katabi mo. Tanungin mo ng seryoso, hudas ka rin ba? Nagalit si Jesus sa mga nagbebenta kasi they made worship
convenient. Pwede ko po bang sabihin ito ng tapatan? True worship is not convenient. Being a disciple is not convenient. But it is the most glorious. It is the most satisfying. Yan ang pinaka nagbibigay ng kapayapaan sa iyo kapag nasusunod mo ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. When you live a life that is connected to Jesus, when you live a life that is right before God, when you live a life of holiness, ladies and gentlemen, are you for sale? Are you for sale? Anong pinagpapalit mo kay Jesus? Ba, tatawagin ni Bishop, may meeting tayo, may punta tayo. Instead na pupunta, that they can come, and yet they have many reasons. You are trading Jesus for 30 pieces of silver. Because ang nakikita natin, tao. But it's not about the man. It is about God in the man. Kaya pag nagpatawag ng meeting si Bishop, better release yourself from the spirit of Judas, because Judas will always have the reason para ibenta ang pinapagawa ng Diyos. There will always be an exchange. At nawa sa ating naririto, starting today, sasabihin natin ng totoo, Lord, ayaw ko nang yumaman sa 30 pieces of silver. Pwede mo bang taas ang kamay mo? Sabihin mo, Lord, ayaw ko na ng 30 pieces of silver. Sabihin mo ng totoo, ayaw kitang ipagpalit. Amen, amen. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag na nating ipagpapalit si Jesus. Kung alam lang, pakinggan nyo to. Kung alam lang talaga ni Judas, si Jesus, never niyang ibebenta. Kung nakilala lang talaga ni Judas si Jesus. The number 2 sin of Judas, maliban sa hindi siya nagdesisyong magbago, the number 2 na naging kasalanan niya, naging mali ang pananaw niya kay Jesus. Pero kung kinilala niya lang si Jesus, look at me, at katulad niya, ayaw natin siyang pamarisan. Kung kikilalanin lang natin si Jesus, I am happy mula kaninang umaga dahil ang naririnig ko ay hindi mensahe. If you can see the pastors, especially our bishop, when he stand, he doesn't talk about the message. He is presenting the one who bring the message. Akala nyo sa camp na ito, bibigyan namin kayo ng bagong mensahe, nagkakamali kayo. Ang gagawin natin sa camp na ito, ipipresent natin yung Diyos na nagmamahal sa atin at wala tayong ibang makikilala. Hindi yung ganda ng teaching, hindi yung bagong revelation. Paglabas natin, pagkatapos ng 2 araw na camp na ito, lalo nating makikilala si Jesus. Parang sinabi ng kanta, He is the rose of Sharon. He is the lily in the valley. He is the fairest of 10,000. He is the Holy Ghost. He is God the Father. He is God the Son. He is my Savior. He is Jesus, the lover of my soul. And I want to tell God today, Lord, though my world may fall, I will never let you go. How many people today that you still have the heart like that, nasasabihin mo, I'm not for sale. Campers, the negotiation today must end. Tapusin na natin ang negotiation. Yes, we've been for sale for many years. But thank God, 2016, meron na naman at tinatawag tayo ng Diyos. He's calling you and me. O karabashi kabababa. He's calling you and me. Are you for sale? Are you for sale? Hudas ka rin ba? Maghuhudas ka rin ba?
Tatalikod ka rin ba? Ipagpapalit mo rin ba ako? Can you bow your heads? Oh, I know I said enough. Pero bago ko tapusin, let the Holy Ghost speak to you right now. What is your 30 pieces of silver? What are you trading Jesus for? Lord, I've been for sale. I've been for sale. But starting today, I decide I will no longer for sale. Lord, I'm not giving you just my Sunday. I'm not giving you just my Thursday. I'm giving you my whole life. I'm not giving you the 50%. I'm not giving you the 80%, Lord. I'm not even giving you the 99%. I want to give you my 100%.